Bardagulan, BP Sara versus House of Representative. Usually po, yung mga siga po ng House of Representative, napakatatapang po niya, no? Nawala po ang tapang nila lahat. Actually, matatapang pa rin sila, no? Ganyan. Yari siya kay BP Sara eh. Walk out eh. Nag-walk out yung Dan Fernandez for the first time. Napakaangas ang putya. Kala mo nagawa pang magbiro. Gusto mo malaman ang editor? Ang editor ng aking libro ay nagngangalang ano na nga pangalan ni Manuel? Si Raulo Manuel. Kahit nga si Roque na napakatapang no nung kinontempt siya at pinakulong. Parang putya wala nang wala nang katarungan dito sa mga congressman na to, no? Parang ganun yung datingan. Pero dito po, grabe po, hindi, ang hirap i-describe, napakasaya panoorin. Tawa ako ng tawa talaga. Si BP Sara lang sa init yung lahat po ng congressman, aatakihin na po sa puso. Si BP Sara, gano po siya kahusay sa argumento, nakaya niya pa, nakaya po ni BP Sara na makapang-asar pa kaila Manuel. Tsaka ang talas po talaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo, maring hindi nyo na-appreciate yan, pero yung bilis po ng pagsagot ni BP Sara talagang nagawa pang magbiro. Gusto mo malaman ang editor? Ang editor ng aking libro ay nagngangalang ano na nga pangalan ni Manuel? Si Raulo Manuel. Si Raul Manuel. Tapos, kaya niya yun. Kaya niya sabihin, joke lang po, joke lang. Habang lahat po ng congressman na anti-Duterte, puputukan na po ng puputukan na po ng litid sa batok, no? Putok batok na po. Mangiyak-ngiyak na si Estela no? Nagkukwento na grabe pong pahirap ang ginawa sa akin. Napagbintangan po ko na may plano, no? Nahirapan siya. Ngayon mas mahihirapan ka. Biruin mo, hindi naman pala ikaw ang chairperson. Lahat talaga kayang balatobain ni BP Sara Hindi po pwede sa kanya yung bait-baitan Hindi rin po pwedeng talitalinuhan. No? Grabe po talaga, sabi ko. Ibang klase talaga to. Una, binira niya. Tignan niya yung mga pinagagawa niya. Binira niya kagad si Kimbo. Ano sabi niya kay Kimbo? May I request na yung chairman ng mag-preside. Hindi naman pala ikaw ang chairman, Kimbo. Bakit ikaw ang nagpe-preside? Naroon ng chairman. Meron nakalagay doon na chairman Sino ba si Ko? Yun pala ang chairman Doon pa lang talagang dudurugin. Alam niyo po, no? Dudurugin talaga ni BP Sara lahat Ang husay talaga, sabi ko nga. Talagang warak na warak ang wasak kayo kay BP Sara. Durug si Kimbo, durug yung mga okay. Ano po natin, no? Yung pusit at pusit versus convicted. Tuwan-tuwa po talaga ako no. Ito po plano nila. Plano no? At sinabi po yan harap-harapan sinabi po yan ni BP Sara. Narinig ko, stick to the plan habang nag-uusap kayo. Ang galing mag-observe ni BP Sara habang nakikinig sa mga banat sa kanya na titignan niya pa kasi kaharap niya lahat Nakikita niya pa lahat. Stick to the plan. Grabe po yung stick to the plan na yan. Hindi po, nabigla po sila lahat. Yung nagsasabihan, stick to the plan. Kinukwento po ni BP Sara kung ano yung ginagawa nila nung time na yun. No? Ine-expose sila ni BP Sara habang harap-harapan.
Yung mga inihanda nilang script, in-expose na ni BP Sara. Alam nyo kung ano? Focus sila sa confidential fund ng 2022. 2022. No? Focus sila. Kaya siya sumasagot nung una, kasi talaga nakakatuwa po. Yung sagutan nila ni Franz Castro, kung ikaw, Franz, ay nagbabala ka pa na maging senador, hindi mo kakayanin. Butatang-butata kayo ni Raul, si Raul Manuel, walang preno kasi kayo nagsisimula eh. Di ba? Sinasabihan mo si BP Sara na kino-question mo. No? Sinabihan mo binabalik sa kanila ni BP Sara lahat eh. Sinabi ni ang daming tanong ni Franz Castro na illegal daw, illegal. Sinimulan ni Franz Castro, atake agad sa confidential fund. Yun po yung stick to the plan nila. Pasasamain nila, kahit na po ano isagot ni BP Inday Sara, meron po silang sagot dyan. Nakahanda sila. May mga nagpe-prepare, may mga nag-prepare po ng mga table. Lahat po saan? 90% ng tanong nila saan? Pati po yung Chua. Yan yung mga kontrabida, yung Chua. Yan si Dan Fernandez saka si Bante, binabawi po nila yung kakulangan nila, no? Hindi naman mga abogado yung mga yan. Binabawi po nila sa paniniga. Hindi po ubra yung paninigan nyo kay BP Sara. Parehong-pareho eh. Aral na aral si Dan Fernandez kay Abante. Pasensya na kayo kung walang direksyon yung usapan natin ha. Para lang tayo nagkukwentuhang mga lasing ngayon. Kasi overwhelm ako. Na-overwhelm po talaga ako ng saya. Ang saya po talaga. Kung ano na lang po yung dumating. Ito po katatapos lang. Kaya ito fresh na fresh pa. Pagpasok pa lang ni Abante, bumabanat kagad ng yung dati niyang mga ginagawa. Yung dati niyang mga ginagawa na babanatan niya. Yung pagpasok pa lang maniniga na. Tapos pag nagkamali ka na sagot, contempt. Lalo na yung Dan Fernandez. Natatandaan ni BP Sara yung mga sinasabi. Walang sinabing ganyan. May inakusahan ba ako sa inyo? Na nabulol-bulol yung Fernandez, nag-walk out na lang. Nawala na, di ba? Hindi ubra yung mga kasigaan nyo ni Abante. Manang-mana ka dyan sa mga siga dyan. Yun lang pala gagawin nyo. Hindi nyo kaya yan. Magaling na abogada yan at sanay po sa balatubaan yan. Baka nakakalimot po kayo lahat. Duterte yan eh. Baka nakakalimutan nyo lang po. Duterte yan. Ang bilis po nila mambara. Kaya harap-harapan nababara kayo eh. Ano yung mga punto ni BP Sara? Kukontrahin siya, di ba? Yung sinabi niya na Madam Chair, bakit po may tao rito? Teka, basahin natin baka mas maganda yung sinasabi ni BP Sara kaysa sa atin eh. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted on child abuse is still sitting in a seat of the House of Representatives. Nawala na po sila lahat. Yung litanya ni Castro, no? Tungkol sa OBP. Isang sagot lang ni BP Sara, bakit po may convicted dito? Pucha, nag-isip na po ng ibabanat. Sa totoo lang, no? Windang po sila. Wala pong wala pong, ang tawag dyan, wala pong silang nakahandang sagot dun eh. Wala po silang nakahandang sagot dun. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted on child abuse is still sitting in the seat of the House of Representatives. Diba? Convicted of child abuse. Bakit nakaupo? Alam nyo, wala po sila. Dinadivert. Nagwala lang sila lahat.
Pero dun pa lang, nawala na po sila sa hulog dun. No? Talagang durug-durug sila. Tapos, ang maganda kay BP Sara, pinipresent niya, ito yung ginagawa niyo sa akin ngayon. No? Nahuli ko to si Kimbo, sinabi, stick to the plan. Di ba, Madam Kimbo? Nahuli ko kayo eh. Ha? Kaya meron kayong plano dito. Plano nyo na yan eh. Ano yung plano nyo? Ang pag-uusapan natin ay yung confidential funds. Eh lahat ng tanong, confidential funds, sinabi na nga ni BP Sara na yun ang itatanong nyo. Tinuloy nyo pa rin kasi scripted eh. Stick to the plan eh. Ha? Saan ka nakakita? Yung plano nyo harap-harapan, ito yung gagawin nyo. Ito yung gagawin nyo ngayon. At ito yung ika-counter. Actually, kung marurunong sila, hindi na sana sila napahiya eh. Alam nyo, sabi ni Pipi Sara, yung inuulit-ulit niya para lang mas maunawaan natin kung ano po yung inuulit-ulit ni BP Sara. Nakasabuyang pa. Sabi ni BP Sara sa una pa lang, magsasayang na tayo. No? Ito po yung sinabi ni BP Sara, all of my questions, all of my answers regarding all of your questions, I will answer with this. Sabi na ni BP Sara sa una. No? Sabi ni BP Sara, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. No? Yung opportunity niya na madepensahan yung sarili, hindi niya na gagawin. Bahala na kayong House kung dapat doon naintindihan na ni Kimbo stick to the plan sila eh. Ano yung plano nila? Dalhin yung usapan sa confidential fund. Hindi nila mabarato si ano. Kahit papano po, matindi ang paggalang nila kay ano eh. Kung ibang congressman, yung nag-raise ng punto na yun. Ano yung sinabi ni Gloria Macapagal? Maraming salamat Madam Gloria Macapagal. Kahit papano po. Ako, marunong akong kumilala ng ng mga ginawa eh. Yun, isa lang po tatlo. Yung isa nawala pa. Si Ungab, Congressman Ungab. Bilib na bilib talaga ako sa iyo. At saka si Congressman GMA. Sila lang po yung mga naging kakampi ni ano, no? Silang dalawa lang po.